partner, no? Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon ay ika-25 ng Enero at ito ang ika-18 episode ng Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Ang aming programa tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan 3:00 ng hapon. Ako po si Christine Sabilio at kasama ko ang aking co-host na si April. April, kamusta na? At i-welcome din pala natin ang ating mga listeners sa unang episode ng taon. Oo nga, partner, no? Magandang hapon po sa ating lahat, no? Happy New Year, no? Kung hey fat choy po dun sa ating mga kapanalig na Chinoy. Ako po si April Bulanadi at welcome nga po dito po sa ating programa, no? Every fourth Wednesday po ng kada buwan, no? At tama ka nga, partner, ito yung ating unang episode para sa taong 2023. Kaya tayo po ay masaya, no? At punong-puno ng pag-asa na sana mas maging maganda, no? Yung maging takbo nung taong ito, no, para sa ating lahat. Bigyan ko rin konti ng informasyon, partner, yung ating mga kapanalig na nakikinig ngayon, no, kasi baka ito, no, yung unang pagkakataon na napakinggan nila kung anong Oxfam. Ang Oxfam Pilipinas po ay isang non-government organization. Tayo po ay present sa more than 90, no, 90 na mga bansa, kabilang na nga po dyan ang Pilipinas. Tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan, no, na naapektuhan ng mga kalamidad. At tinutulungan din po natin yung ating mga kababayan, no, sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa upang, no, maipabuti, no, yung kalagayan, no, lalong-lalo na yung mga komunidad na mahihirap at bihirang marating nga po ng tulong dito po sa ating bansa. Salamat, partner. Ako, April, no, unang episode ng taon, itong isyong pag-uusapan natin, parang late last year pa pinoproblema ng mga Pinoy. Ikaw ba nasundan mo yung kwento nung gintong sibuyas? No? Ay, Pati grabe. ang itlog daw, ang taas na din ng presyo ngayon eh. Lalo na Oo nanay nga. ko. Nako, partner, sinabi mo pa, no? Actually, nakakatawa na nakakalungkot yung balitang yan, ano? Nakakatawa kasi sino ba mag-aakala, no, na yung sibuyas na yan, no, na usually hindi nga natin halos pinapansin niya pag nagluluto tayo. Ngayon, mas mataas pa siya, no, sa minimum wage, no, na tinatanggap ng isang ordinaryong Pilipino, no? Nakakalungkot, no? At of course, alam natin ano ang epekto nito, no, sa atin dahil lalong-lalo na karamihan sa atin, no, parte talaga ng ating mga pagkaing niluluto sa ating mga bahay. Ito nga sibuyas na nga ito. Kaya maganda talaga, no, na mapag-usapan natin, no, ng mas malalim, no, kung bakit nga ba mahal ang sibuyas, bakit mahal ang itlog at iba pang mga bilihin, no, ngayong pagpasok ng taong 2023. Oo nga, alam mo yung mga Pinoy, nakikita ko ang daming jokes na online, ano, dito sa sibuyas ko to. Ganyan naman kasi ang Pinoy, no? Pero alam natin na napakadaming naghihirap talaga at wala nang laman ng bulsa ng ating mga kababayan dahil hindi lang sibuyas, napakaraming iba pang bilihin, no? Kaya naman ang guest natin ngayon, araw, ay isang ekonomista at eksperto pagdating sa agrikultura at kalikasan. Si Dr. Agustin Arsenas ay isang profesor sa University of the Philippines at ngayon ay director ng Community Innovation Study Center sa UP Los Baños. Good afternoon, Professor Arsenas. Ano po ba ang, or Prof. Ogie po ba ang inyong mas gustong tawag namin sa inyo? Magandang hapon. Pwede namang Your Excellency. Hindi, joke lang. Ogie is fine, kaya lang most people can really are not comfortable calling me by my name kasi matanda na ako. Naku, hindi naman po halata. Mukhang magkakaedad lang po tayo dito, Prof. Ayan, mapapadalas ako rito. Ayan, so tawagin ko na lang po kayong Prof. Ogie, no, kung okay lang Sige. po. Alright, sige. Ayan, sige po, Prof. Ogie, no, ito po yung pinakamainit na tanong, no, ng taong bayan. Bakit po ba tumataas ang presyo ng sibuyas, no, ngayong mga panahong ito? Sige. Actually, pwede nating talakayin siguro kung bakit nagpapalit ng presyo ang sibuyas, no? Kung bakit minsan mataas, bakit minsan mababa. Siyempre, ang alam natin yung biglang pagtaas, kaya nga nagkaroon ng maraming memes kasi sumobra ang pagtaas, no? Biglang nakakagulat. At ang dahilan niyan, really, dalawang bagay lang naman ang maaaring makaapekto sa yung pagtaas ng presyo. Hindi naman dalawa, no? Pero matutukoy natin ang mga dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng isang produkto. It's either yan sa cost of production, alright, or yung difference between demand and supply. Kasi syempre kapag cost of production tumaas, syempre tataas ang bilihin, no? Na maraming dahilan kung bakit tumataas ang cost of production na hindi na natin tatalakayin kasi hindi naman yun ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas.
The other is yung ang isang dahilan pa ay yung demand at supply, no? Kapag ka mas mataas ang demand kaysa sa supply, tataas talaga ang presyo. I mean, alam naman nating lahat 'yan, di ba? Pag nagmamahal ang bilihin kapag mas malaki ang demand. Sa kaso ng sibuyas, tumataas ang presyo niyan kapag kulang. More or less kasi stable ang cost of production, no? So kapag kakaunti ang supply at bumababa ang presyo niyan kapag meron kang surplus, maraming supply. Now, kailan nagkakaroon ng surplus? Kapag umaani. Kailan nagkakaroon ng kakulangan? Kapag hindi ani. No, kaya nga dito ang trabaho ng Department of Agriculture ay bantayan, no? Estimate nila kailan magkakaroon ng kakulangan at kailan magkakaroon ng surplus o yung pagdami. Kasi kapag may kulang, doon mo pupunan ng importation para nang sa ganun mag-stabilize ang presyo. Kasi pag nag-import ka, dahil kulang nga yung di ba, kulang yung production ng sibuyas, mag-i-import ka. So pag nag-angkat ka, dadaming supply ng sibuyas dito, magsa-stabilize ang presyo noon. Kasi nga, ibig sabihin, nagiging tumataas ang supply, so yung push para itaas ang presyo magiging mahina. So, yun ang naging dahilan. Sa mga nabasa ko, no, kasi may mga specific na nag-aral kung bakit nga ba tumaas ang presyo ng sibuyas, napag-alaman na yung timing ng importation ay mali. Yung, kumbaga, may panahon na bigla, di ba, bumaba yung presyo ng sibuyas sobra? Kasi harvest, tapos nag-import. Di nalunod sa sibuyas ang market. Kasi nagha-harvest yung mga magsasaka, tapos tinimingan mo ng importation ng sibuyas. Di na yun nga, bumaha ng sibuyas, bumagsak ang presyo. Sa pagkakataong ito, hindi magha-harvest, tapos hindi nag-import. So, kaya nangyari, nagkaroon ng malaking kakulangan, kaya sobra ang pagtaas ng presyo, sobra talaga. I mean, sa buong buhay ko yata, ngayon ko lang nakita na ganito kamahal ang sibuyas. Of course, binasa ko rin yung response ng DA na sa akin naman, parang cop out. Kasi sabi nila, kasi may mga middlemen. Sabi ko, wala naman akong alam na nagkaroon ng issue sa middleman na ganyang kalaki ang itinaas ng presyo ng sibuyas. So, I think tama yung mga pag-aaral na, yung may mga tumingin dito sa issue na to, no, specifically. At ang dahilan nga ay dahil sa hindi nakapag-import sa tamang panahon ang bansa. Kaya ngayon, nagsastabilize ang presyo ng sibuyas kasi nag-i-import na tayo. Nabasa ko lang sa dyaryo, 5,000 tons na yung in-import. Pero yung kasi kailangan natin ng 21,000 tons daw ng imported na onions nang sa ganun mag-stabilize yung presyo, bumaba dun sa dati. Pero 5,000 pa lang ang nai-import so far. Kaya malaki-laki pa yung gap, no? So ganun, kaya mataas talaga, sobra, nakakalula. Prof. Ogie, may follow-up question ako dyan kasi agree ako dyan, parang kakaiba talaga yung pagtaas kumpara sa mga nakaraang taon. Pero magbabalik muna tayo matapos lang ang ilang patalastas, ano? Tas masarap na usapan yan. Yung sibuyas at mamaya dagdagan natin ng itlog. So, balikan po natin matapos lang ang ilang commercial. Sige. Dapat all equal ng Oxfam. Support for the Philippines. This is what a non-government organization is calling for. Oxfam Philippines. Oxfam Pilipinas. Oxfam Philippines. Oxfam Philippines. It's about changing norms. It's about changing people's perceptions and views. Sa panahon na nagsusubikap tayong ibalik ang dating sigla ng ekonomiya, importanteng kasama tayong lahat sa pag-ahon. Respect and equality. Ito ang bubuhay sa makabagong pamilyang Pilipino. Sa panahon ng mga kalamidad, mahalaga ang pagtutulungan ng mga komunidad upang mapaghandaan ang pananalanta ng mga paparating na bagyo. Salamat po na meron kang rights ng kababaihan. Nasa ating mga kamay ang pagbabago. Suportahan natin ang isa't isa. Alayon mga
we mentor them. We wanted them to dream for their future. Equal ng Oxfam. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Bago tayo bumalik sa ating talakayan, pakinggan muna natin ang isang bright spot report patungkol sa ating pagbisita sa Abra earthquake survivors. Kamakailan ay bumisita ang European Union Civil Protection and Humanitarian Aid o ECHO sa probinsya ng Abra upang makita ang tuluyang pagbangon ng mga komunidad mula sa hagupit ng magnitude 7 na lindol noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa pamamagitan ng ECHO-supported project na Reach 3, ay nakapaghatid ng tulong ang Oxfam Pilipinas gaya ng pagbubuo ng mga kabahayan na base sa Build Back Safer principles para sa mga nawalan ng tahanan, pagtatayo ng temporary learning space para sa mga estudyante at guro, at pagsasaayos ng mga nasirang water system at iba pang water, sanitation, and hygiene facilities. Nakapagbigay din ng mental health services at psychosocial support para sa mga kabataan at mga residenteng naapektuhan ng lindol. Kasama ang Care Philippines, Action Against Hunger, Community Organizers Multiversity, Ideals, United Youth of the Philippines Women at iba pang mga lokal na organisasyon ay naabot ng maagap at life-saving support ang mga malalayong komunidad sa munisipalidad ng Lagangilang, Lacob, Bolinay, Manabo, San Quintin, Bukay, Buklok, Tubo at Tayum. Para sa Patas na Bukas, ako si Nino Rojas. Alright, at yan po ang ating bright spot report mula po sa aming kasama na si Neil tungkol nga po doon sa ating ginagawang humanitarian response doon po sa mga apektado ng earthquake dyan po sa May Abra noong nakaraang taon. Ayan, kasama pa rin po natin ang ating guest para sa araw na ito, ang ekonomista na si Professor Arsenas. Ayan, magandang hapon, Prof. Ogie. Ogie, yung naudlot yung usapan natin, gusto ko sanang tanungin, kasama sa nasa listahan namin itatanong sa inyo yung pagtaas ng presyo ng itlog. Pero malamang pareho din yung mekanismo, yung supply at demand din. Ganun din po ba yung problema doon? May slight difference kasi yung sa itlog may cost of production na involved. Kasi tumaas ang feeds para sa mga manok. Malaki ang itinaas. Actually, yung mga kinakain ng manok, yun ang tumaas eh. Kaya syempre, pag tumaas ang kinakain ng manok, tataas yung presyo ng itlog. Kasi yun ang cost, isa sa mga cost of production sa pagkakaroon ng itlog. So pareho din yun, pareho, tumaas ang cost. Ito medyo na iba kasi sa sibuyas it was mostly dahil sa supply. Ito pareho. Yung pagtaas ng cost of production ng itlog, yung feeds nga, malaki itinaas, sobra sa doble ang itinaas ng chicken feeds. Tapos, nagkaroon din ng, ito naman, nangyari yung pagkakaroon ng avian flu, ng bird flu, na kinailangang patayin ng libu-libong mga manok. Siyempre, pagka bumaba ang libu-libo, pagka pinatay mo ang libu-libong mga manok, ang mga itlog mababawasan. So, this was a supply, that was the supply angle. Now, the cost angle was yun nga cost of production. The supply angle naman was because of yung mga manok na kinailangan patayin dahil doon sa bird flu. Again, hindi naman kasi ibig sabihin na tuwing mangyayari ito, magkakaroon na lang ng price shock. Shock ang tawag kasi dahil biglaan. Kung maayos ang, kung yung manager, yung nagmamanage ng ekonomiya, nagmamanage sa agricultural production, ay siguro meron silang maayos na foresight, matitemper mo, hindi ko lang alam to what extent, but perhaps not this much. Kung maaring, in other words, baka hindi maiiwasang tumaas ang presyo. Pero hindi naman natin sinasabing huwag tumaas ang presyo. Ang sinasabi lang naman natin, huwag namang ganito kalaki.
kasi may paraan para ma-alleviate, no, o ma-temper yung pagtaas ng presyo. Maaaring hindi man mapigilan, pero hindi sana ganito kalaki. Yun ang sinasabi ng masasabi natin na kung sana may maayos na foresight, no, kung kailan magi-import, kailan hindi magi-import. Essentially, ganun namin to stabilize the price. Really, we rely on importation. It's if we cannot increase the domestic production, hindi natin pwedeng taasan yung domestic production, we rely on importation to stabilize the supply. Kasi we need to stabilize the supply in order to stabilize the price, no? More or less. Kasi the demand doesn't change that much. Kasi ilang buwan lang naman, hindi naman dadami yung mga Pilipino in 3 months. No? Hindi naman magbigla na lang mag-shoot up ang demand for eggs or onions in a span of several months. No? So, more or less, the demand is stable. No? Pare-pareho naman number of Filipinos. It's really the supply that's going to be the issue. So, yun ang sinasabi ko lang na kung sana tama yung timing ng importation. Kasi mag-import ka during harvest. I mean naman, ba't ka naman mag-import during harvest? Ang dami-dami ng supply, di ba? Tapos hindi ka nag-import during yung non-harvest. Talagang kukulangin ng supply. So I guess that's the main point. So ganun din yung sa itlog nga lang merong variation kasi yung cost of chicken feed, so yung pagpapakain, yung kinakain ng manok ang tumaas ng sobra sa doble. Isa pang issue yun, ibang issue naman yung bakit naman tumaas ng ganong kalaki yung supply ng yung presyo ng chicken feed. So anyway, ibang tanong pa yon. Sige po, Prof. Ogie, no, dahil po sa tumaas nga po yung presyo ng sibuyas, no, ganun din yung presyo ng itlog, may inaasahan po ba tayong epekto, no, dun po sa presyo naman po ng ilan pa po mga bilihin, yung pagtaas nito nga major na mga commodities na ito, no, ito rin pa rin po ba, ay epekto pa rin po ba nung dinanas natin na pandemya nitong nakaraang 2 taon? Well, I think may tail effects pa yung pandemic. Ibig sabihin, pag sinabing tail effects, yung parang medyo malayo na siya pero meron pa siyang parang magabuntot, no, na epekto. But I think hindi na gaano kasi more or less nakakatayo na yung ekonomiya, no? Kasi ang epekto naman noon, nung lumabas tayo sa pandemya, biglang mag-shoot up ang demand. Kasi biglang nakakalabas na ang mga tao, di ba? Biglang maaring may employ na kasi during the pandemic, maraming nawalan ng trabaho. So mayroong magkakaroon na ng trabaho, so mayroon ng purchasing power na may pambili na, so tataas ang demand. So we would expect na tataas na ang presyo. No? Again, hindi taman tayo kinakailangang necessarily matakot sa mga bagay na ganyan kung mapapagplanuhan ng maayos. Now, may epekto ba ang pagtaas ng itlog at sibuyas sa the rest of the economy? And the answer is, malamang kasi input siya sa maraming bagay, no? Itlog, for instance, is an input for bread, no? Yung ginagamit siya para sa tinapay, maraming cakes, no? I'm not sure kung ice cream ay itlog, pero kung anumang produkto, manufactured goods or processed goods na nangangailangan ng mga nitong itlog at saka sibuyas as inputs, natural tataas ng presyo. So dikit-dikit 'yon, patong-pato. Na kung ano mang process, itong itlog ay ginagamit to make cream, di tataas ang presyo ng cream. Tapos yung cream ginagamit to make I don't know, ice cream, bake or something, some baked goods. Di tataas din ang presyo ng baked goods na yun. Dikit-dikit. No, so although dalawang produkto to, there will be an effect on overall price of food. No, in general, pati yung mga manufactured goods or processed goods na gumagamit sa kanila. Now, kung anong extent nun, syempre, kailangan pag-aralan pa yan. Pero for sure may epekto yon. No, tataas ba ang presyo nila? Oo, tataas ang presyo nila. Ang pinag-iisipan na lang natin is gaano ang itataas nila as a result. Although, shock siya kasi pag sinabing shock, one time, big time, no, nangyari to. Ngayon, nag-i-import na tayo, so nagsastabilize na yung presyo ng sibuyas. I'm not sure about eggs kasi parang hindi pa siya talagang nare-resolve. Pero I expect na gagawa nila ng paraan yan. I mean, mag-import, kung ano man, sila naman yung supposedly mga
experts sa Department of Agriculture, etc. sa gobyerno. So may expectation tayo na nasa kanila ang data, alam nila kung anong gagawin dahil nasa kanilang information, nasa kanilang trends. No, sila yung nakakaalam ng trends ng supply, etc. So, ine-expect ko na gagawa nila ng paraan yan. Sir, malinaw yung epekto nito sa consumer, ano? Mabigat talaga sa bulsa at mukhang aasahan natin yun sa mga susunod na buwan, at least dun sa although sabi niyo nag-i-import na nga. Ang tanong namin ngayon, kamusta naman ang epekto nito sa mga magsasaka? Kasi parang may mga nakikita akong comments ngayon na okay, mag-i-import ngayon, pero parang pa-harvest na din ba yung mga magsasaka? Tama po ba? Paano naman sila, di ba? Nako, ayan ang sinasabi ko, bakit mag-i-import kung kailan mag-harvest? Babagsak presyo niyan. Matatalo talaga ang magsasaka kasi ang cost, syempre baka hindi nila ma-recover yung cost of production. Ang importation is not the enemy. It's the timing of the importation that becomes the issue. Kasi mag-i-import ka sa panahon ng harvest. All right. That's not a very bright idea, no? Mag-import ka kapag kakulang. Kasi wala kang masusupply, wala kang wala kang source. So ang source mo would be foreign suppliers, foreign farmers. So doon ka, mag-aangkat tayo kasi hindi tayo nakaka-produce domestically. Bakit ka naman mag-i-import kung kailan aani? 'Di ba? Sir, Parang wala na akong masasabi doon. Sir, Anong papasukin ko wisdom ang ginamit doon? Ito laging tinatanong dati kasi malakas ang Pilipinas pagdating tayo nag-export ng rice, for example. Would you say na hindi talaga sapat ang suporta sa mga magsasaka, lalo na sa agricultural sector in general, na hindi naman sana dapat mag-i-import kung maganda yung ating production? Ang impression ko, hindi suporta pero yung planning. Kasi wala ka naman pwedeng I don't think meron kang matatanong sa mga personnel sa DA or sa senador, mga congressmen, even ang presidente at sasabihin, sinusuportahan ba ang magsasaka? Parang wala naman akong ma-imagine na magsasabing hindi ko sinusuportahan ang magsasaka. But it's one thing to say that I support you and it's another to say na I have a plan. It's one thing to say, oo, naku, gusto namin kayong tulungan, naaawa kami. Genuine naman siguro yung kanilang awa, no? I'd like to think. Pero, iba yun doon sa nagpaplano ba kayong mabuti? Nagagawan nyo ba na-foresee nyo ba ang pangangailangan ng magsasaka? Kasi maaaring ang ibinibigay nyong tulong sa magsasaka ay hindi yung kailangan nila. Kadalasan kasi, hindi naman pinag-aaralan yung mga talagang pangangailangan ng magsasaka. Yung tinatawag na anecdotal data, nakabisita sa isang farm, nakitang kawawa si Igme, kulang sa ganito. Yun ang biglang magkakaroon ng bill o batas na kailangan magkaroon na matulungan ng mga katulad ni Igme. Nangyari si Igme, nag-iisa lang pala na may pangangailangan agad. So ngayon, nagkaroon ka ng batas na tutulong sa mga katulad ni Igme, na iisa lang pala si Igme. No, iba pala talaga ang pangangailangan ng karamihan ng mga magsasaka. At yun ang hinihiling ko sana na mangyari, na magkaroon kayo ng pag-aaral. Hindi reactionary kasi. Ngayon, biglang nag-import kasi galit ang tao dahil sobrang taas ng sibuyas. Imbis na kung pinag-aaralan nyo sana yung trend, pinag-aaralan nyo sana yung pangangailangan ng magsasaka, saan ba talaga sila ano ba talaga ang kanilang pangangailangan, nang sa ganon, tumaas ang kanilang productivity. Hindi lang tulong, diretsang tulong, kung hindi tulong para mapataas ang productivity ng magsasaka. Hindi lang yung kailangan nila ng pang-ospital or pampaaral, etc. Without thought na, teka muna, ano ba talaga kailangan nila para tumaas ang kanilang productivity, nang sa ganon, pag tumaas ang productivity nila, tataas yung income nila. Diba? Baka kailangan nila ng mga kalsada. Baka kailangan nila ng storage facilities. Nang sa ganun hindi nasisira yung mga kamatis nila. Kapag ka nag-harvest sa isang season, madaling masira yon. So baka kailangan ng storage facility. Is that being provided? No? May mga pamaraan ba para may irrigation bang? Mahal kasi ang irrigation. Baka kailangan nila ng patubig. Baka yun ang kailangan. Imbis na
kung ano-ano na nakikita ko. Nako, maraming salamat po, no, Prof. Ogie, no. Talagang nabigang linaw talaga yung issue na yan, no, na tanong po ng marami po nating mga kababayan. Walang anuman. Salamat, Prof. Ogie. Pasensya na, naku, nabitin na yung ating kwentuhan. Pero napakaganda po ng mga binahagi nyo tungkol dun sa ano nga yung pwedeng gawin, no? Kumbaga, solusyonan yung ugat talaga anong problema natin pagdating sa agrikultura. Oo. Sana ay may nakikinig ngayon na Sana nga. Sana may makikinig taga-DA. oo, tama po. Salamat po, sir. Salamat At din. sana sa susunod po, makapanayam din namin kayo ulit dito sa Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Para po sa ating mga tagapakinig, tayo ay magbabalik matapos lang ang ilang patalastas. Dapat all equal ng Oxfam. Ito ang inyong kapanalig na himpilan sa Mega Manila Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Partner, batiin ko lang yung mga ilang nagko-comment sa ating live stream sa Facebook. Si Sir Benedict Paglinawan Sr., Alvic Akizar Revira, at naku, ang hahaba na ng mga pangalan ngayon. Babasahin ko na Edwin Alonzo, Imelda Sobremonte Evardone Balteras. Magandang hapon po at salamat po sa pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon. Ayan, salamat po, no, sa lahat ng nakikinig po sa amin sa radyo, nanonood po sa amin sa Sky Cable Channel 211, at gayon din po dito po sa ating Facebook Live, no, sa DZRV 846, at dito po sa may Oxfam Pilipinas. Ayan, partner, no, bago natin ipakilala ang ating pangalawang guest para sa hapong ito, pakinggan po muna natin ang ating pangalawang Bright Spot Report. Ang mga babae
gawaing leader ng Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan o PKKK ay patuloy na namimigay ng mga dignity kits sa 233 na katao sa 9 na barangay sa Misamis Occidental, matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa Mindanao nitong Disyembre. Unang namigay ang PKKK ng pagkain at damit na naipon nila mula sa kanilang donation drive. Sa ilalim ng Sexual Health and Empowerment Project ng Oxfam Pilipinas, nakapamigay muli ang PKKK ng dignity kits na naglalaman ng mga balde, sanitary napkin, sabon panligo at panlaba, toothbrush, alcohol, damit panloob, tuwalya at iba pa. Maliban sa distribusyon ng dignity kits, tinuruan rin ang mga apektado ng pagbaha na maproseso at mapahayag ang kanilang naging karanasan. Ibinahagi rin sa kanila kung kanino maaaring dumulog para humingi ng tulong sa oras ng sakuna at kapag may nais i-report sa karahasan. Para sa Patas na Bukas, ako si Rina Gascon Fulo. Salamat Lina para sa report na yan tungkol sa ginagawa ng Oxfam sa mga nasalanta ng baha. Nako April, ang gustong-gusto ko sa Oxfam, parang lagi nating naiisip yung mga bagay na siguro hindi naiisip din yung emergency response, yung mga dignity kits. Correct. Yung kanina yung sa ECHO, 6 months na ang lumipas, nagbibigay pa rin tayo ng tulong. Kaya naman yun, I think maganda din yung talakayan natin. Paano natin tinutugunan yung issue ng hindi pagkakapantay-pantay. Oo nga, part at i-recognize natin yung ating kapartner mula sa Pambansang Koalisyon ng mga Kababaihan sa Kanayunan na nanguna talaga sa pamamigay ng tulong diyan po sa mga naapektuhan nga po noong nakaraang pagbaha diyan po sa Mindanao. Ayan. So partner noong nakaraang linggo hindi lang gintong sibuyas at gintong itlog yung mainit na pinag-usapan noong nakaraang linggo naging mainit rin na pinag-usapan at naging headline pa nga yung malaking agwat ng mga mahihirap sa mayayaman. Ayon nga dito sa report na inilabas natin sa Oxfam, ang yaman daw po ng 9 na bilyonaryo na Pilipino o yung mga pinakamayayamang tao dito sa ating bansa ay higit pa sa pinagsamang yaman ng 55 milyong Pilipino o kalahati ng populasyon ng ating bansa. Grabe naman Upang mas mapalalim ang usapang iyan makakasama natin sa kauna-unahang pagkakataon ang ating Executive Director po mula sa Oxfam Pilipinas, walang iba kundi si Miss Erica Geronimo. Ayan, magandang hapon Ate X. Magandang hapon April at Time. I'm glad to be here. Yes. At magandang hapon sa ating tagapakinig. Doon sa mga nakikinig sa atin, ang tawag namin kay Miss Erica ay Ate X, X in a good way. X in a sabi ko nga, huwag ulit-ulitin ang pangalan ko pag tinatawag kasi iba na yung nagiging ibig sabihin. Naku, Ate X, diretso na ako dun sa ating napakaganda nitong, nakakalungkot pero napaka-interesting na lumabas ito sa pag-aaral ng Oxfam. Ano nga ba yung palagay ng Oxfam sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Kanina pinag-usapan na natin yung mga presyo ng bilihin. At hindi lang ba ito sa Pilipinas? Nakikita din ba natin to sa ibang bansa? Oo, I think, syempre, ang pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, una natin nakikita, tinitingnan, ano ba yung kalagayan ng mga mahihirap. Yung mga mahihirap, naghirap na sila nung panahon ng COVID. Dahil sa mga lockdown at ngayon naman, kumakaharap pa sa pagtaas ng presyo ng bilihin o pagkain. Marami marami ng pag-aaral actually even before na nagbabala na ang buong mundo ay maaring makaranas ng global recession o yung sinasabi nila paghina ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ayon nga sa report ng World Bank, nakalalabas lang this January, bumabagal talaga ang pagsulong ng economic growth globally sa iba't ibang bansa at maaaring magkaroon ng global recession. So pag tinitingnan natin ang epekto nito sa mga mahihirap, mas nararamdaman nila ang bigat ng simptomas at epekto ng global recession. Dito na natin makikita yung labis na gutom, dahil walang pambili ng pagkain para sa pamilya nila, ang paglubog sa utang,
ang kakulangan sa sapat na serbisyo tulad ng gamot at kawalan generally ng oportunidad para magtrabaho. Tingin natin sanga-sanga ang mukha ng kahirapan at ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay isa lamang sa mga kinakaharap nilang problema. At syempre, naging maigting pang epekto ng taas ng presyo ng mga bilihin dahil karamihan sa mga mahihirap ay talagang sagad ang kakayanang pampinansya. Walang disposal income na sinasabi o natitira. Hindi sila makakope sa pagtaas ng presyo ng bilihin at kaakibat nito ang labis na gutom talaga at matinding kahirapan. At ito ay nakikita natin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa pa. Nako, salamat sa pagsabi niya, Ate X. Kaya naniyahan po natin yung ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, baka maaari nilang ibahagi yung kanilang pinagdaraanan ngayong mga panahong ito, kung ano yung naging epekto nga po ng mga pagtaas ng bilihin. Pakilagay lang po yan sa comment po ng ating Facebook Live para pwede po namin basahin mamaya. Ayan na, Ate X, para sa aming sunod na katanungan para sa iyo, itong nakaraang linggo nga po, naglabas tayo ng pag-aaral dito sa Oxfam tungkol nga doon sa lumalaki lalo na agwat sa pagitan po ng mga mahihirap at mayayaman sa mundo. Ayan. So, dalhin po natin yung sitwasyon na yan. Ganito rin po ba yung kalagayan ngayon sa ating bansa ngayon sa Pilipinas? Nabanggit mo din yung kanina, parang statistics. So, ayon sa report nga ng Oxfam na yung Survival of the Richest na title ng report, ang pinakamayaman na 1% sa buong mundo, nasa kanila ang 2/3 ng kayamanan mula taong 2020 na naghahalaga ng $42 trillion. So parang pag inimagine mo gaano kalaki ang $42 trillion, napakalaki niya. At sa nakaraang dekada lamang, itong 1% na pinakamayayaman ito ay nagmamay-ari ng kalahati ng kayamanan ng buong daigdig. Diba? Parang unimaginable sometimes, At hindi ito normal ayon sa mga pagsusuri. Mas nakikita natin ngayon, yung inequality at patuloy na paglaki ng agwat ng mayaman at mahirap. Ika nga ng report, talagang dekada ito talaga ng mga bilyonaryo. I recall sa isang ASEAN forum many years ago, umupo ako at may nagkwento sa akin na alam mo ba, X, na noong unang panahon, kailangan ng 10 taon para umabot sa estado ng milyonaryo. Ngayon, ang liit-liit lang ng panahon, bilyonaryo ka na kaagad. Pero ang nakikita kasi natin dito, ang concern natin ay lang hindi pantay-pantay ang oportunidad na maging yumaman. Hindi naman siguro maging multimillionaire, pero yumaman at sapat ang pangailangan sa buhay. At doon natin nakikita talaga yung paglawak at paglaki ng agwat ng mayaman sa mahirap. Siguro, kung mamarapatin mo, April and tayo, parang ano bang sanhi? Bakit tayo nakakakita ng ganito kalawak na agwat, Well, una, siguro, dumaan tayo sa pandemya. So, syempre, ang natural response ng mga governments is, kailangan nating pumalap ng additional na pondo at pera kasi maraming gastusin ang dinulot ng pandemya. So, sa mga ibang bansa, ang ginawa nila ay para lumago pa yung mga kita ng mga pribadong sektor at mga malalaking kumpanya, nagpataw sila ng tax shields or ang pagbaba ng mga buwis. Pangalawa, nagbuhos talaga sila ng incentives at pera sa mga financial markets. Pero ang kaakibat na epekto nun ay lalong nadagdagan yung yaman ng mayaman na, right? At sa kabilang banda, dahil sa pandemya, lalo namang naghirap ang mga mahihirap. Maraming nawalan ng trabaho, siguro pag pumunta kayo sa malls ngayon, yung mga dati yung mga tindahan, nakita nyo nagsara na. Marami din akong kaibigan na mga maliliit na business owners na talagang napilitang magsara. Parang nakakaiyak talaga. Tapos maraming nabaon sa utang kasi hindi nga makakope sa effects ng pandemic. At saka walang pambayad sa gamot dahil sa epekto ng COVID.
So talagang that disparity does not only occur sa Philippines. It occurs, I think, broadly across other nations in the world. Salamat, Ate X. Talaga nakakabahala nga, no? Yung nakikita natin hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Yeah. Maganda sa pagbabalik natin, tatalakayin natin ano yung pwedeng solusyon dito. Pero pansamantala, tayo ay magpapatuloy muna matapos lang ang ilang patalastas. Dapat all equal ng Oxfam. Dapat all equal ng Oxfam. Nang hapon sa ating mga tagapakinig, tayo ay nakikinig pa rin ng Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. At kasama pa rin natin ang Executive Director ng Oxfam Pilipinas, si Erica Geronimo. Ate X, no, nabanggit na natin kanina, ano ba yung mga hindi pagkakapantay-pantay na nakikita natin sa buong mundo. Ngayon ang tanong namin, ano ang panukala ng Oxfam upang matugunan ang problemang ito? At pwede po kayong magbigay ng paano i-operationalize o ano bang itsura nito sa Pilipinas o kung global man itong panawagang ito? Actually, global ang call ng panukala ng Oxfam bilang isang confederation. Ang talagang dream natin at ang agenda is talagang isipin paano ba tayo makakatulong pagliit ang agwat ng mayaman at mahirap. At paano talaga tulungan na umahon ang mga mahirap sa kahirapan. At isa sa mga pamamaraan ayon sa mga nagsuri sa Oxfam ay patawan ng buwis ang pinakamayayaman. At syempre ang pondo na makokolekta dito ay maaaring ilagay sa mga programang talagang nakakatulong sa mahihirap tulad siguro ng programang pangkulusugan, social safety nets or social protection, lalo na sa mga kababaihan. At importante din na yung mga kolektang pondo na ito ay mailagay din sa programa para naman masolusyonan din yung problema ng climate change na nakakadagdag pa sa kahirapan. So, kailangan talaga nating habulin yung agwat. So, sa Oxfam, as a confederation, ang call talaga natin o panawagan ay ang pagpataw ng rationalized and efficient tax sa mga mayayaman. Ito isa sa mga pwedeng gawin ng ating mga gobyerno ng iba't ibang bansa sa buong mundo. So, yung tanong mo kanina tayo, paano ba natin i-imagine, paano magbuwis? Again, sa pagsusuri ng Oxfam Confederation, may tatlo na forma na pwedeng pag-isipan paano patawan ng buwis ang mga mayayaman. Yung una, yung tinatawag na one-off solidarity wealth tax. At hindi lamang Oxfam ang nag-isip nito. Kasama na ang IMF, ang OECD, United Nations, European Union, mga ekonomista na nagsasabi na baka pwede nating patawan ng buwis ang mga kumpanya na labis-labis ang kinita dahil sa pagtaas ng energy prices or tinatawag na windfall. So isa yon. Pangalawa,
pwede rin ang mga gobyerno ay permanenteng magtaas ng buwis sa 1% na pinakamayayaman ng populasyon or at least 60% no, ng kanilang kita. Pwede rin na mas mataas no, ang tax rate na i-establish sa mga multimillionaires at billionaires. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, talagang gusto natin makita no, na sufficient yung tax rate na pinapataw sa mga mayayaman. Not only na dumiit ang agwat, pero ma-distribute naman yung wealth no, at yung resources across the population. So sa ibang bansa, for example, napakaliit no, ng inheritance tax, kaya naipapasa pa ang yaman sa kanilang mga angkan no, at descendants. So parang talagang long term no, at umaabot sa mga susunod na henerasyon ang ganitong wealth disparity. Isa pang example ay mababa rin ang pag-tax sa assets. Dito kumikita rin no, ang karamihan sa mga mayayaman. So baka rin pwedeng tingnan no, yung pag-calibrate ng tax rate no, at saka pag-calibrate ng tax sa assets at inheritance taxes. So yun yung parang mga ideas na pwedeng gawin no, or pag-isipan din ng not only ng gobyerno natin, but also governments across the world. Naku, maraming salamat no, Ate X, sa mga timbawan no, ng mga panukala na maaari nga natin gawin no, para masolusyonan no, yung lumalalang gap no, o agwat sa pagitan ng mahirap mga mayayaman. Ate X, no, isang tanong lang po, no, totoo po ba na dumarami na rin no, yung mga bansang may wealth tax at nagtatagumpay na sila ngayon no, sa kanilang ginagawang wealth tax na ito? Yes, ang good news ay oo. Right? So, marami ng mga bansa ang nagpataw ng wealth tax no, at sila ay talagang nakitang nagtagumpay. For instance, ang Argentina, no, ang gobyerno ng Argentina, nagpataw sila ng one-off pandemic wealth tax at sila ay nakakolekta ng $2.4 billion. Tapos yung Kongreso naman ng Argentina, nagpataw din ng levy para sa mga taong may assets no, na worth 200 million and more. Ang naapektuhan lang sa tax scheme na ito ay 0.8% o 10,000 tao ng kanilang populasyon. Pero napakaraming tao ang natulungan ng pondong nakolekta. At nasuportahan nila yung kalusugan, pagbigay ng edukasyon, pabahay at tulong para sa mga small businesses. Ang Bolivia din, no, nag-introduce ng wealth and solidarity tax sa mga pinakamayaman nila, as well as Colombia. Tinaasan din nila yung buwis dun sa mga high-income earners, no, yung mataas ang kita, pati na rin tax sa mga talagang kumita ng husto from the oil and coal industries. So, yes, marami na sa buong mundo. Actually, marami rin nakagawa, marami din nagpaplano. Yun din yung good news, no? Asian countries like India and other countries, Chile, Italy, Spain, Hungary, nag-iisip na sila sa ganitong pamamaraan how to parang establish a tax system that benefits or addresses inequality. Ate X, nako, panghuling tanong na lang para mag-wrap up din tayo, no? Ano siguro yung mensahe nyo? Bakit importante din na yung iba't ibang bansa magkaisa din dito sa panawagang ito? Thanks tayo, no? Parang ang feeling ko rin, parang issue to ng climate change. Insofar as lahat talaga tayo naapektuhan buong mundo, no? Ang climate change bilang isang pandaigdigang problema at ito rin ay isang pandaigdigang issue na libo-libo ang naapektuhan dahil sa inequality. Siguro linawin ko lang, no, hindi tayo galit sa mayayaman. Hindi tayo anti-rich, ha? Ang sinasabi lang natin ay mabigyan ng sapat na oportunidad, tulong at suporta ang mas nakararaming naghihirap. So, if I might use it, no, ika nga dito sa Oxfam Pilipinas, sana all at dapat all equal. Maraming salamat. Okay, maraming salamat.
Oo, Ate X, nako, itong patunay ito, no, kung nagagawa nga ng ibang bansa, bakit hindi natin kayang gawin din, no, dito sa Pilipinas, no, lalo na kung alam natin, no, na marami ang maaring, no, mag-benefit, no, magkaroon ng benepisyo, no, katulad nga po naman nabanggit nyo nga, pangkalusugan, pang-edukasyon, pangkabuhayan, kapahayan ng ating mga kababayan. Salamat Ate X at looking forward ang Oxfam Pilipinas dapat all equal na makapanayam ulit kayo sa susunod. Salamat po. Maraming salamat rin. At magandang hapon sa lahat. Nako, partner, no, siguro bago tayo magtapos, no, meron pa tayong nalalabing mga 3 minuto, no. Gusto ko lang basahin yung mga huling comments na natanggap natin dito, no. Meron tayo dito nga nag-comment ng magandang hapon po, nakikinig po, taga-Pasig, si Maricar Banu. Ayan, welcome po at salamat po sa panonood at pakikinig po sa aming programa. Gayon din po kay Rosalinda Tabangcora, watching daw po. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa aming programa. Yes, thank you po dun sa lahat ng sumubaybay at kukunin ko na partner itong last few minutes natin upang magpaalam kasi dun sa ating mga tagapakinig, hindi ko alam kung may mga loyal listeners ba tayo kada buwan, ano? Ngunit ako'y magpapaalam po, huling episode ko po to sa Oxfam Pilipinas, dapat all equal, at ako'y may bagong adventure muna na papasukin kaya magpapahinga muna ako from media work. Gusto ko number 1 magpasalamat dun sa Radyo Veritas at dun sa lahat ng nakakasama natin buwan-buwan dito sa Dapat Equal, ano? Yung napakahuhusay nating kasama sa communications team ng Oxfam Pilipinas at tutulong sa ating gumawa ng mga bright spot report at kahit yung mga ibang miyembro din na staff ng Oxfam na kung hindi dahil sa kanila, no, hindi natin mabubuo yung show na to at kampante tayo pagpasok natin na meron tayong papakita. Maraming salamat po sa Radyo Veritas at napakagandang plataforma ito para sa Oxfam at para din sa akin personally kasi lagi kong hinahanap yung advocacy, ano, lalo na pagdating sa komunikasyon na hindi lang ang Oxfam at ang Veritas, hindi lang siya charity pag NGO kasi yun ang iniisip ng mga tao, kundi yung kabutihan talaga na gustong gawin sa kapwa natin. At ito ngang plataforma natin, yung pagbubukas ng isipan ng marami. So, nakakatuwa na naging bahagi ako nito kahit papaano ng mahigit 1 taon. Kaya naman hindi ko talaga makakalimutan at talagang natutuwa din ako na nagsama ang Oxfam at ang Radyo Veritas dito sa show na to. At syempre partner, mag-thank you na ako sa'yo. Hindi ko na maisa-isa yung ating mga kasamahan. Pero salamat partner at ikaw ang aking co-anchor. No? Dapat nga ikaw naman ang papalit yata na head anchor natin dito. Salamat dun sa pagsalo kapag wala ako at yung iba't iba pang hindi nakikita ng ating audience na ginagawa mo para sa show na ito. So, I'm very proud to be part ng Oxfam Pilipinas Dapat All Equal at sana magpatuloy pa yung show ng ilan pang taon. Naka-partner, pinipigil ako yung luha ko na actually nalulungkot ako na ito na yung last episode mo para dito sa ating programa, no. Katulad nga rin ng mga nabanggit mo, no. Salamat din dun sa iyong oras, no, sa talento at sa puso na ibinigay mo para dito sa ating programa, no, na alam natin hindi biro din, no, na magpatakbo ng isang programa katulad nga nung Dapat All Equal kada buwan, no, sa loob ng 1.5 taon. So imagine, naka 18 months na rin po tayo mula po nung tayong unang umere dito nga po sa Radyo Veritas. Ayan po, no, maraming salamat again partner at we wish you the best of luck dun sa iyong susunod na adventure. Thank you so much, April. At I'm hoping na yung ating audience na paglalagay ko dito ay may natutunan din sila dun sa mga interview ko. So, dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si Christine Sabilo, signing off. At ako naman po si April Abelio Bulanadi na magpapatuloy pa rin po ng ating programa every 4th Wednesday po ng kada buwan. So patuloy pa rin po ninyo aabangan ng ating programa dahil tayo pa rin po ay magpapatuloy at hindi pa po tayo titigil at hopefully may guest din natin in the future ang ating kasama at partner na si Christine Fabrilio.
Yes, kami po ay nagpapaalala na sa kabila ng matinding inhustisya at di pagkakapantay-pantay sa ating lipunan, patuloy po tayong dapat kumilos para sa pagbabago dahil dapat all equal. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Hanggang sa muli, tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Sumainyo ang katotohanan.